Magandang umaga, magandang hapon po, magandang gabi po sa inyong lahat, mga magulang at mga kapatid. Muli po, welcome sa programa ng The Wonderful Acts of God ng Jesus is Wonderful Ministry at ng New Life Community, na kung saan tayo po muli na namang magbubulay, magninilay at mag-aaral po ng mga salita po ng Diyos na siyang magbibigay po sa atin ng kalakasan, ng katatagan, kasiglahan, kasagutan sa ating mga panalangin, kaligtasan at katagumpayan ng ating buhay. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Medyo iba po ngayon ang aking setting ng venue sapagkat doon po sa rooftop ko ayaw po gumana ng aking kuryente, kaya nandito po ako sa aking kwarto. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. So mga magulang, mga kapatid, nawa po kayong lahat ay nasa mabuti pong kalagayan. Kung medyo madilim po dito, pasensya po. Purihin ang Panginoon dahil mukhang inaatake ako ng kawalan ng what you call this, ilaw o liwanag sa aking kwarto. Naglolo ko yung kuryente sa kwarto ko at saka sa rooftop ko. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Okay? Anyway, ang mahalaga po ay nakikita nyo pa rin ako. Purihin po natin ating mahal na Panginoon. Talagang itinapat sa pagninilay natin ngayon patungkol sa The Storm. Yan. Nabitin po kasi ako kagabi sa gawain namin doon sa mga paliwanag tungkol po sa pagninilay na ito sa Mark chapter 4, 35 to 41. Kaya magbibigay din po ako ng sariling pagninilay na galing po, siyempre galing po sa Diyos, galing po sa salita ng Diyos. Hallelujah. Na ang abang lingkod lang po ang gagamitin ng Panginoon patungkol po sa ating talakayan dito sa ating pong titulo, Calm the Storm. Calm the Storm. Ayan. Na kung saan ito po yung ating pagninilay-nilayan. Praise the Lord, mga magulang, mga kapatid. Hallelujah. Sapagkat lahat naman po tayo ay dumadaan sa unos at bagyo o malalakas na bugso ng hangin o ulan sa ating mga buhay. Hindi po ba? Can you say amen? Bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin sumandali, mga magulang, mga kapatid. At patuloy po nating damhin ang presence ng Panginoon. As we say, Father, in the name of Jesus, we bless your name, we magnify your name, we honor you, we praise you, we love you. Kaya't sa pangalan ni Jesus, narito po kami, nagpapakumbaba, inaamin namin sa aming mga sarili na wala po kaming magagawa kung kami po ay hiwalay sa iyo. Kaya't sa pangalan ni Jesus, humihingi po kami ng tawad sa lahat po ng aming mga pagkukulang, pagkakamalit, pagkakasala na aming pong nagawa, naisip at nasabi na hindi po naging kalugod-lugod sa iyo. Patawarin mo po kami. Ikaw po may sabi, sino mang nananalig ay hindi mabibigo, sino mang lumalapit ay hindi mo itataboy. Kaya't sa pangalan ni Jesus, maraming pong salamat sa kapatawaran, sa biyaya, sa pagpapala, sa pag-asa, sa kalakasan, katatagan, kasiglahan, kaligtasan at katagumpayan ng aming buhay. At amin na pong pinasasalamatan ang tugon at sagot sa aming mga dasal at panalangin. Minsan pa, sa natatanging pangalan mo aming Panginoong Hesukristo, kasama ng banal na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
At ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Talaga nga namang natatapat sa mabuting balita itong nangyayari sa kwarto ko at saka sa rooftop ko. Purihin ng Diyos. Inaatake na naman ako ng kaaway kasi hindi na naman niya magugustuhan itong ating pagninilay-nilayan, mga magulang at mga kapatid. Again, patungkol po ito sa storm ng buhay. In what manner? Pamamagatan po nating calm the storm. Calm the storm. No? Hayaan po natin ng Panginoong Diyos, ang Panginoong Hesus po ang siyang magpapahupa ng mga bagyo na ating pong pinagdadaanan. Can you say Amen? Pero bago po ang lahat, welcome po mga ka-wonderful, ka-new life, kapatid, kapamilya, kapuso, kasangga, kabagang, ka-espiritu, ka-batchmates, kaklase, kakumpare, kakumare, at kayo pong lahat na lagi pong sumusubaybay at nanonood at sumusuporta po sa programa ng The Wonderful Acts of God, ng Jesus is Wonderful Ministry, at ng New Life Community sa pangalan ni Jesus. Can you say Amen? So, ating pong pagnilay-nilayan, ito po nga ebanghelyo po ngayon na ating pong babasahin at ito po ngayon ang binabasa. Hallelujah. Praise the Lord na siyang pinagninilay-nilayan po ngayon ng napakaraming nangangaral at nagtuturo po ng mabuting balita ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Again, kaya po ito yung ating pagsasalu-saluhan, bitin na bitin po ako sa pagpapaliwanag po kagabi dito po sa talatang ito. In what manner, brother, na ikaw ay nabitin? Parang bukod po sa kulang na kulang, hindi po yata yun yung eksaktong ibig sabihin ng mabuting balita na aking o aming napakinggang kagabi tungkol sa subject matter na ito. Kaya magdadagdag po ako ng pagninilay ayon po sa kalooban ng Diyos, mga magulang, mga kapatid na nandun po kagabi sa ating gawain at sa mga nanonood po sa akin ngayon. So buksan po ninyo ang inyong mga Bible sa Mark chapter 4, 35 to 41. Mark chapter 4. Ayan, mas maganda po yata ilapit ko yung mukha ko no. Para makita nyo ako. Ayan nung nilapit ko yung aking mukha, ako po ay mas nakikita nyo ng malinaw at maliwanag. Bagamat madilim pa rin po, o medyo madilim pa rin po sa aking kwarto at may tumatamang liwanag po sa ulunan ko. Purihin ang Panginoon. Okay? So narito po ang ating pagninilay-nilayan. Ang title po natin again, Calm the Storm. Sino po ang magpapahupa ng mga bagyo, ng mga unos ng ating buhay? Alamin po natin dito po sa mabuting balita sa Mark chapter 4 verses 35 to 41. Wala po yatang tao na hindi po nakakaranas ng bagyo at unos, mapa literal o mapa spiritual o yung sinasabi po nating yung natural calamities. Lahat po tayo ay nakakaranas ng mga unos, ng mga bagyo na gaya po nitong aking nababanggit. Can you say Amen? Pero alam po ninyo mga magulang, mga kapatid, wag po tayong mag-aalala, hallelujah, sapagkat nariyan po ang Diyos na handang dumamay at handang sumaklolo
handang tumulong po sa atin kung ano man po ang mga bagyo na ating pong pinagdadaanan sa buhay na ito sa pangalan ni Jesus. Can you say amen? So ating pong basahin itong napaka-pamilyar na mga talata sa Mark chapter 4 o mga pamosong talata sa Mark chapter 4 verses 35 to 41 tungkol po sa unos at bagyo na nangyari po sa mga alagad na kasama po nila ang Panginoong Hesukristo. Okay? Ang sabi po ay ganito. Ayan, sabay-sabay po tayo sa ating pagbasa. Kunin po ninyo ang inyong pong mga Bible, ang inyong mga gadgets na meron pong laman ng salita ng Diyos, notebook, notepads, at ilista po ninyo itong mga pagninilay po natin ngayong umaga, ngayong hapon, ngayong gabi, saan man po kayo naroroon, dyan po sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat po ng mga bansa na naaabot po ng programang ito sa pangalan ni Jesus. Okay? Atin pong basahin mula po sa talatang 35 hanggang 41 ng Marcos, Kabanata 4. At ang sabi po ay ganito, at ng araw ding yaon, ng gabi na, ay sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa kabilang ibayo. At pagkaiwan sa karamihan, ay kanilang dinala siya sa daong, ayon sa kanyang kalagayan, at mayroon siyang kasamang ibang mga daong. At nagbangon ang isang malakas na bagyo, at sinasalpukan ang mga daong na mga alon, na anupat ang daong ay halos natitigib. At siya'y natutulog sa hulihan sa ibabaw ng kutson. At siya'y ginising nila at sinabi sa kanya, Guro, wala bagang anuman sa inyo na mapahamak tayo? At gumising siya at sinaway ang hangin at sinabi sa dagat, pumayapa, tumahimik ka, at humimpil ang hangin at humusay na totoo ang panahon. At sinabi sa kanila, bakit kayo nangatakot? Wala pa baga kayong pananampalataya? At sila'y nangatakot na lubha, at sila'y nangagsasabihan, sino nga ito? Na pati ng hangin at ng dagat ay tumatalima sa kanya. Mga magulang, mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating mahal na Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Praise the Lord. Kukunin ko lang po itong mga prayer request na mamaya po ay ating babasahin muli. Okay? So palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Naalala ko po, ayan, nanonood yung isang kapatiran sa atin. Mami Glo, ikaw ang nakakaalam nitong patotoong ito nung year 2020. Naranasan po nating lahat. Kasi si Mami Glo, nung time na yon ay nag-live ako. Alas 2 ng madaling araw. Naalala mo, Mami Glo Manalastas, bagyong Ulysses. Nag-live ako alas 2 ng madaling araw. Purihin ang Panginoon. Sino ba naman ang manonood ng aking live stream na bigla na lang pong sinabihan ako ni Lord na mag-live ako during that time nung nararanasan natin ang bagyong Ulysses. Bagyong Ulysses. Ayan, ang lakas-lakas. Tapos pinag-live po ako ng Panginoon. Ayan. Marahil kasi may mga taong hindi makatulog dahil po sa sobrang lakas ng bagyo, sobrang nag-aalala nung time na yon. Kaya inner voice, ayan, sabi ni Mami Glo, yes po. Inner voice, kinausap po ko ng Panginoon, sabi niya, anak, mag-live ka. Kasi lahat po tayo nung time na yon,
nararanasan natin yung bagyong Ulysses na napakalakas naman talaga. Tapos po, nakapanood sa akin si Mami Glo na nararanasan din pala yung takot kasi malakas na malakas yung bagyong Ulysses, tapos meron pang malakas na sunog sa lugar nila. Tama po ba ako, Mami Glo Manalastas? May bagyo ng Ulysses, tapos nagkakaroon pa ng malakas na sunog sa lugar po ninyo. Can you say amen, Mami Glo? Kung ito po ay inyong natatandaan. Tapos nung mag-live po si brother, nung mag-live po ang abang lingkod na ito, ang laki ng pasasalamat ni Mami Glo. Kasi nung time na yon, na-encourage siya. Nawala yung kanyang kaba, nawala yung kanyang pagpapanik, nang dahil po sa bagyong Ulysses na napakalakas nung time na yon, nung mga panahon na yon. At the same time, may nagaganap pang sunog sa lugar nila. Hallelujah! At isa po sa ating tinatalakay at ang pagninilay ay patungkol din po sa mga unos at bagyo ng buhay. Sabi ni Mami Glo, amen po, totoo po. Ayan, para patunay lamang po na katotohanan ang aking sinasabi at pinapatotoong ito. Masaya o naging masaya nung time na yon ang kalooban ni Mami Glo kasi 2:00 na madaling araw ay napanood niya ang abang lingkod na ito ng mga panahong may bagyong Ulysses at the same time meron pang unos na malalaki o matataas na apoy sa kanilang lugar. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Makinig po kayong mabuti para hindi po kayo mabitin sa pagninilay na ito. Ganun po talaga ang abang lingkod na ito. Pagka nakarinig po ako ng mabuting balita sa amin pong gawain, hallelujah, na aming dinadaluhan tuwing araw po ng Sabado, at pag medyo hindi po ako konforme o sa madalit sabi, nabibitin po ako, ay siya ko namang pinagninilay-nilayan at ating tinatalakay pag live stream na tuwing araw ng linggo. Nabitin po ako kagabi, kaya gusto ko rin pong magbigay ng pagninilay tungkol po dito, mga taga New Life, mga taga Jesus is Wonderful, na naroon po sa fellowship natin kagabi. Pwede po kayong mag-amen kung kayo po ay nabitin din. Hallelujah! Sa pagninilay na narinig ninyo tungkol po sa bagyo at unos na naranasan po ng mga alagad na alam din naman po natin na tayong lahat ay nakakaranas nito. Amen? So narito po, magbe-verse by verse po tayo sa ating pagninilay. Simulan po natin sa verses 36 to 37 na unang pagninilay. Hallelujah! Okay, sabi nila Ate Evelyn, sabi nila Ate Kiel, amen. Ayan, sapagkat naroon din sila kagabi sa fellowship. Number 1 na pagninilay mula po sa verses 36 up to 37. The storm often came, or rather often comes, hallelujah, in the path of obedience. The storm often comes in the path of obedience. Ang bagyo po ay nararanasan hindi lamang ng mga alagad, kundi nating lahat. Kung tayo po ay mga lingkod ng Diyos, mga believers of Jesus Christ po tayo, mga tagasunod po tayo ng ating Panginoong Kristo, ang bagyo, ang unos ay ating pong nararanasan sa panahon na tayo po ay sumusunod sa Panginoon. Sa panahon na tayo po ay sumusunod sa Panginoon. Gaya po ng nangyari sa mabuting balita na ating pong tinatalakay. Kaya pag meron pong nagsasabing mga tagapagturo o tagapangaral at sinasabi po sa atin, alam mo sister, alam mo brother, pagka sumunod ka sa Panginoon,
Hindi ka na makakaranas ng pagsubok. Lahat ng problema mo matatapos. Ayan, sabi ng mga ipinapangako. Hindi po totoo yan, mga magulang, mga kapatid. Pagka ganun po ang pangangaral, binobola po tayo ng nangangaral o nagtuturo. Sapagkat sa panahon po na tayong lahat ay sumusunod at nakakasunod, nagsasabuhay ng salita ng Diyos, doon po natin nararanasan ang mga unos at bagyo ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, saan ko po nakuha yan? Basahin po natin sa verses 36 up to 37. O simulan na natin sa verses 35. Nang araw ding yaon, ng gabi na, ay sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Let us pass over unto the other side. Let us cross over unto the other side. Sabi po sa wikang Ingles, verse 36, at pagkaiwan sa karamihan ay kanilang dinala siya sa daong ayon sa kanyang kalagayan, at mayroon siyang kasamang mga daong. At nagbangon ang isang malakas na bagyo at sinasalpukan ang daong ng mga alon na anupat ang daong ay halos natitigib. Sa panahon po nakasama ng mga alagad si Jesus, sa panahon na ang mga alagad po ay sumusunod sa Panginoong Jesus, doon po nila naranasan yung bagyo. Nung sila po ay ayain ni Jesus, sabi ni Jesus, hali kayo, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Let us pass over to the other side. Let us cross over to the other side. At pagkatapos pong magyaya ni Jesus, doon po nila naranasan yung nagbangon na napakalaking unos at bagyo o daluyong sa kanilang buhay. In the same manner, ganon din po sa atin, mga magulang, mga kapatid. Lahat po tayo na sumusunod po kay Jesus, medyo nasagi ko po yung aking camera. Lahat po tayo na sumusunod po kay Jesus ay talaga pong makakaranas ng unos. Makakaranas po tayong lahat ng bagyo. Pero alam po ninyo, wag po tayong mag-aalala sapagkat napakarami naman pong assurance ang Panginoon. Nagkakaintindihan po? Napakaraming assurance, napakarami pong mga pangako ang salita po ng Diyos na sa panahon po ng unos, sa panahon po ng bagyo, ito yung magpapatibay sa atin, magpapatatag, magbibigay ng kalakasan ng ating mga kalooban o kalooban sa panahong tayo po'y sumusunod sa Kanya, despite or in spite na meron kang bagyo na pinagdadaanan sa buhay na ito. Ito man ay mga kalamidad sa pinansyal, kalamidad sa mga sakit at karamdaman, sa relationships, sa trabaho, sa pagnenegosyo, hallelujah, o kung sa anumang larangan, habang ikaw at ako o tayong lahat ay sumusunod sa Kanya, nangyayari po, mga magulang, mga kapatid, ang unos. Nagkakaintindihan, my brothers and sisters in Christ? But again, huwag kang mag-aalala sapagkat may assurance si Lord. Sabi niya sa Hebrew 13:6, I will not leave you nor forsake you. I will never leave you nor forsake you. Hebreo 13:6, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. So we must say with confidence, the Lord is my helper. What can man do to me? Hindi ba? Yan mga pangako ng Diyos yan Yan salita ng Panginoon na sa unos at bagyo, nariyan po siya. Kasama po natin siya. Kaya nung time na nagla-livestream ang abang lingkod na ito, nung year 2020, ayan, kasagsagan pa yan ng pandemya, ayan po si Mami Glo. Talagang kabado siya kasi malakas ang
ulan, malakas ang bagyo, may sunog pa sa lugar nila. Pero nung time na narinig niya yung live stream, yung broadcast ng Abang Lingkod na ito, 2:00 ng madaling araw, nawala yung kanyang takot, nawala yung kanyang pangamba. Kaya nagpapasalamat siya. Nagulat nga siya bakit nag-live ako nung time na yun dito rin sa lugar namin nung time na yun malakas na malakas ang bagyong Ulysses. But thanks be to God. Tumitigil din po, hallelujah, ang malalakas na unos at bagyo. Hindi man po ito nawawala, pero tumitigil. Humihinto rin po. Hallelujah. At ang maganda po nito, pagkatapos ng unos, pagkatapos po ng bagyo, meron pong pag-asa, may bagong umaga, di ba, na atin pong haharapin. May liwanag tayong muling haharapin sa tulong at biyaya ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Can you say amen? Purihin natin ating mahal na Panginoon. Narinig po ba ninyo yon, Ate Doris, Tita Dolores, Sister Mila, Ate Evelyn? Amen. Kayo pong lahat ng mga taga New Life, mga taga Jesus is Wonderful Ministry, sa iba't ibang mga churches, community ministry, o sino ka man, saan ka pa man naroroon, ano man ang iyong pinagdadaanan, hanggat ikaw ay sumusunod sa Diyos, hallelujah. Again, ulitin natin yung unang pagninilay. The storm often comes in the path of obedience. In the path of obedience. But rest assured that your faith will never be shaken. Rest assured that your trust and hope in God, your belief, our belief in God, our conviction through His Word will never be shaken in the mighty and powerful name of Jesus. Amen. Di ba sabi ng Matthew 28 verse 20? Sasamahan ko kayo hanggang sa katapusan ng sanlibutan ito. Yan ang assurance. Yan ang pangako. In times of persecutions or amidst of persecutions, trials, problems, sickness, diseases, o anumang mga natural calamities, o anumang klase ng unos at bagyo na inyo pong nararanasan, na atin pong nararanasan, nandyan po ang personal presence ni Lord. Hallelujah! Nandyan po ang prevailing presence ni Lord. Nandyan po ang perpetual presence ni Lord. Hindi naman niya iniwan yung mga alagad niya Nandun lang siya Kasama siya doon sa bangka. Tama po. Di ba merong awitin? Awitin na medyo matagal na ito, luma na ito, pero maganda pong pagnilayan natin. Ano sabi sa awitin? If Christ in my vessel, I can smile at the storm. Di ba? Smile at the storm. Smile at the storm. If Christ in my vessel, I can smile at the storm. Hindi ko na alam susunod na lyrics nung awitin na yon. Di ba, Brother Elmer? Di ba, Tita Yolita? Pagka si Jesus ay nasa bangka ng ating buhay, kasama natin siya, yung presence niya ay parating nariyan. Bakit tayo matatakot? Bakit tayo mag-aalala? Hallelujah! Kaya ngayong umagang ito, ngayong hapong ito, mga magulang, mga kapatid, yes, may pagsubok tayo, may unos tayo, may bagyo tayo. Pero tandaan po natin, God with us, kasama natin ang Diyos, sapagkat kung ang Diyos ay kasama natin, sino ang laban sa atin? Purihin natin ang ating mahal na Panginoon.
Hallelujah! Praise the Lord! O di ba sabi nga ni Paul, bigyan ko kayo ng supporting verse. Ginamit ko itong supporting verse kagabi sa ating pong gawain. Romans 8:38 to 39. O ano sabi ni Paul dito? Purihin ang Panginoon. May unos ka ba? May bagyo ka ba? Si Paul nga, ang tindi ng unos niya. Ang tindi ng mga bagyo niya sa buhay. Ano sabi niya sa Roma 8:38 hanggang 39? Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Purihin natin ating buhay na Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen! Hallelujah! Pangalawa na pagninilay, the storm reveals the real enemy. The storm reveals the real enemy. Alam nyo, pag meron tayong unos, pag meron tayong bagyo, nahahayag kung sino ba talaga o kung ano ba talaga yung kaaway natin o kalaban natin. Tignan natin sa pagninilay. Saan natin makikita yon? Hallelujah. Ano po sabi rito sa verse 38? Ganito natin mababasa. Mark chapter 4, verse 38, ano ba yung kaaway dito ng mga alagad? Yung bagyo ba talaga? Yung unos ba ang kaaway nila? Yung malalakas na hangin ba o daluyong sa dagat? Ang kalaban ng mga alagad habang kasama nila si Jesus? Tignan nga po natin mga magulang, mga kapatid. Sabi po rito, sabay-sabay po tayo sa pagbasa. Mark chapter 4, verse 38. Ano sabi rito mga magulang? Ano ulit yung pangalawang pagninilay? The storm reveals the real enemy. Narito po, talatang 38, at ang sabi po ay ganito, at siya ay natutulog sa hulihan, sa ibabaw ng kutson, si Jesus po yun, at siya ay ginising nila, at sinabi sa kanya, Guro, wala bagang anuman sa iyo na mapahamak tayo? Ayan. Guro, wala bang anuman sa iyo na mapahamak tayo? Mga magulang, mga kapatid, ano pa sabi rito? Sa ating pagninilay. Purihin ng Panginoon. At gumising siya, verse 39, at sinaway ang hangin at sinabi sa dagat, pumayapa, tumahimik ka, at humimpil ang hangin at humusay na totoong panahon. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo nangatakot? Nasa verse 40 po yun. Bakit kayo nangatakot? So ano po yung ipinapakita rito? Sino yung kaaway talaga ng mga alagad? Yung takot. Hindi naman po yung unos. Hindi naman po yung bagyo Hindi naman po yung malalakas na daluyong ng hangin sa dagat ang kanilang pangunahing kaaway o kalaban, kung hindi yung takot na nanahan sa puso, sa isipan, sa kalooban at buhay ng mga alagad nung time na yon. Di ba, Brother Elmer? Can you say amen? Si Jesus nga yung nagyaya Si Jesus nga yung tumawag sa kanila. Pambihira. Kung ikaw ba ay yayayain ng isang kaibigan na alam mo sa kanyang pagyayaya, nasasagutin ka niya, wala kang pera pero siya ang nagyaya, sabi niya, halika Brother Elmer, huwag kang mag-alala, sagot kita, lahat ng gagastusin natin, sagot ko. Brother Elmer, matatakot ka ba? Binigyan ka ng assurance ng kaibigan mo, sasagutin niyang lahat, yung kakainin ninyo o anumang gastusin. Bagamat halimbawa wala kang
pera nung time na yon. Pero dahil niyaya ka niya at pinakitaan ka niya, ng pera para bayaran. Kasi nga, mukhang magdududa o mag-aalinlangan halimbawa. Pero sabi niya, brother, kaibigan, ito pambayad natin. Sagot kita. Ano pa ba naman ang gagawin mo, Brother Elmer, halimbawa? Mag-aalala ka ba? Nariyan na yung proof, nariyan yung prueba na itong kaibigan mo, hindi kanya tatakbuhan. Hallelujah. Purihin natin ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hindi po, sabi rin Brother Elmer, hindi po ako mag-aalala. Pinaniniwalaan mo yung pagyaya ng kaibigan mo May pagpapakita, may patunay. Ganon din po sa atin Ganon din po sa mga alagad Si Jesus po yung nagyaya sa kanila. Kaya nung niyaya sila ni Jesus, purihin ng Panginoon. Yes, natutulog siya, nagpapahinga siya sa bangka. But again, rest assured na hindi po sila pababayaan ni Lord. Hindi po sila ipapahamak ng Panginoon. Hindi po sila iiwan sa ere ni Jesus. Hindi po ba, mga magulang, mga kapatid? Amen? Kaya nga lumabas tuloy yung tunay na kaawa, yung tunay na kalaban ng mga alagad. Ano yun? Yung pangamba, yung pag-aalala, yung takot, yung pagkabalisa. Tapos sinisisi pa nila si Jesus. Sabi nila, hindi ka ba nag-aalala, Panginoon? Hallelujah. Don't you care? Ayan, purihin ng Panginoon. Lulubog na po tayo Natitigib na po ng maraming tubig yung bangka. Hindi ka ba nangangamba, Jesus? Yun ang gusto lang ipakahulugan Hindi ka ba nag-aalala? Mamamatay na tayo dito. Yun ang gustong sabihin ng mga alagad Purihin ng Panginoon. Ayun ang tunay na kaaway natin sa buhay, mga magulang, mga kapatid. Yung mga negativity, not the unos per se, not the bagyo per se, not the pagsubok per se. Pero pag may unos, may bagyo, may pagsubok tayo, tapos umiral yung napakalaking takot. Di ba sabi rito, nagbangon yung malakas na bagyo. Yes, nagbangon yung malakas na bagyo, pero hindi dapat yun ang kanilang tinitignan. Dapat ang kanilang makita dyan ay, niyaya ko ni Jesus, kasama ko si Lord, nakita ko ang lahat yung mga ginawa ni Jesus, bakit ako mag-aalala? Bakit ako matatakot? Dapat, hindi ba? Ganon. Hallelujah. Can you say amen? Minsan yung takot, yung pagkabalisa, yung pangamba, yung pag-aalala, yan ang nagdudulot sa atin Kaya tayo nagkakasakit. Kaya tayo, pinanghihinaan ng loob. Yan yung tunay na kaaway natin sa buhay. Yan yung mga negativity na yan, mga magulang, mga kapatid. Kaya nga ang title natin, Calm the Storm. Pumayapa tayo. Payapain natin ang ating puso. Manalangin tayo kay Lord. Magdasal tayo imbis na magpanik tayo. Gaya ng mga alagad na ito, nagpapanik na sila. Ano gagawin natin? Mabuti pang magdasal, di ba? Amen. Mag-praise and worship. Makinig tayo ng mga awiting makalangit. Manood tayo ng mga preachings. Hallelujah. Makinig tayo ng salita ng Diyos para mapayapa ka. Mapayapa tayong lahat. Hallelujah. Merong kapatiran, nanonood sa akin. Sa ibang bansa ito nangyari. Noong mga kasagsagan ng COVID. Dinala niya yung kanyang mahal sa buhay, yung anak niya sa doktor. Pero nandun lang sila sa labas ng hospital. Bawal silang pumasok. Kasi nung mga time na yon, nung time na yon yata, inuubo yung anak niya. Sabi ko sa kanya, sister, eto gawin mo.
Pag nandun na kayo sa doktor, pag nandun na kayo sa hospital, magsalmo ka. Magsalmo ka. Oh, in-encourage ko siya, magsalmo ka. Yun ang gawin mo, magdasal ka. Huwag kang matakot, huwag kang mag-aalala. Wala yan. Hindi yan magkakasakit, hindi yan tatamaan ng COVID. Aba, ginawa nung sister yan. Purihin ang Panginoon. Nagsasalmo siya. Hindi pa tinatawag yung anak niya para i-check up. Kasi nga, inuubo kasagsagan ng pandemic O, ayan Alam yan nung ka-sister, isa siya sa nanonood Aba, purihin ang Panginoon. Pagkatapos niya mag-pray, pagkatapos niya magsalmo sa loob ng kanilang sasakyan. O, ayan. Nung makita yung findings, purihin ang Panginoon Diyos. Walang sakit na dumapo sa anak niya. Sa kapurihan ni Lord, nawala yung takot, nawala yung pangamba, nawala yung pagkabalisa. Purihin ang Diyos. Tignan nyo ang nagagawa ng dasal, nagagawa ng panalangin, pagka pumapayapa tayo. Pagka relax lang tayo, kalmado lang, stay put lang tayo kay Jesus, stay focused lang tayo kay Lord, be strong and courageous. Hallelujah! Ang Diyos ay gumagawa, kumikilos, nagbibigay ng kalakasan, ng kasiglahan sa atin. Hallelujah! Upang mapayapa, mapawi, magapi, matalo. Yung talagang kaaway natin sa buhay. Ano yun? Yang mga takot, yang mga pangamba, yang mga pag-aalala, yang mga pagkabalisa, o lahatin natin, lahat ng mga negativity na nangyayari sa buhay. Yan talaga ang kaaway natin Yan talaga ang kalaban natin. Sino ba ang tatalo dyan? Walang ibang tatalo dyan kung hindi ang salita ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, ang Diyos mismo, ang Holy Spirit. Hallelujah! Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Pambihira, sinisisi pa nila si Lord Pinagwiwikaan pa nila ng hindi mabuti. Hallelujah! Proven and tested na dapat nila si Jesus. Kasama na nila itong matagal Dapat proven and tested na, ganun din po sa atin. Proven na yan. Tested na natin si Lord. Pag may unos tayo, pag may bagyo tayo, stay calm. Stay put kay Jesus. Hallelujah. Stay focused. Kalma. Chill lang tayo, mga magulang, mga kapatid. Tignan nyo yung ginawa sa akin ng kaaway. Tignan nyo. Binuksan ko yung ilaw sa rooftop. Gumana na yan Purihin ang Panginoon. Gumagana na yan Akalain nyo, ngayon magla-livestream ako kanina, hindi ulit gumana. Purihin ang Panginoon Diyos. Wala akong kuryente sa rooftop. Naghanap pa ako ng magandang lugar. Praise the Lord. But then, hallelujah, God with us. Kasama natin si Lord. Kaya sabi niya rin sa akin, wag mag-iinit ang ulo. Maraming maapektuhan. Mag-livestream ka lang. Relax. Stay put ka lang. Di ba? Di natuloy pa rin ang livestream. Ang mahalaga, narinig nyo pa rin yung salita ng Diyos. Bonggang-bongga. Hallelujah. Ang Word of God. Ngayong umaga, ngayong hapon, ngayong gabi, saan ka man naroroon, sa pangalan ni Jesus. Purihin natin si Lord. Hallelujah. Can you say amen? Tapos, bumasa ka ng salita ng Diyos. Bumasa ka ng salita ng Diyos para matalo yung fear, yung worry, at kung ano-ano pang negativity. Basa tayo, supporting verses natin. Psalms 62, verses 1 to 2. Awit 62. Hallelujah. Awit, purihin ng Panginoon. 62. Talatang 1 hanggang 2. Para matalo yung fear, matalo yung worry,
at kung ano-ano pang klase ng negativity. O ito, panghawakan natin. Sabi ni King David sa awit 62 verses 1 to 2 ay ganito: sa Diyos lamang naghihintay ng tahimik ang aking kaluluwa. Ayan o, sa Kanya galing ang aking kaligtasan. Verse 2, siya lamang ang aking kanlungan at aking kaligtasan. Siya ang aking matayog na muog. Hindi ako lubhang makikilos. Hallelujah. Sabi niya sa verse 2, sa wikang Ingles, He is only is my rock. O ulitin natin, He only is my rock and my salvation. He is my defense. I shall not be greatly moved. Ibig sabihin nun, hindi ako matatakot, hindi ako mangangamba, hindi ako babaliza, hindi ako makikilos. Hallelujah. Hindi ako mauuga, hindi ako mayayanig. Yan ang ibig sabihin ni Haring David, na kahit may unos, na kahit may bagyo, again and again, stay put tayo, stay focused tayo, be strong, be courageous, stay calm, hallelujah, and rest assured your faith, trust, and believe in God will never be shaken in the mighty and powerful name of Jesus. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Oh, praise the Lord. Pangatlo, na pagninilay. Pag may unos, nagalaw na naman yung camera ko. Pag may unos, ano ang dapat nating makita rito? Hallelujah. Listen to this. The storm drives us to Jesus. The storm drives us to draw near to God. Yun ang pangatlo. The storm drives us to Jesus, or the storm drives us to draw near to God, or to draw near to Jesus. Pag may unos, pag may bagyo, hallelujah. Tignan nyo ang ginawa ng mga alagad. Nakita natin, di ba natutulog si Jesus, narinig natin, natutulog si Jesus, binasa natin, nagpapahinga si Jesus, Dahil malakas ang unos, malakas ang bagyo, lumapit sila kay Lord. Ayan ang maganda. Yan naman ang magandang pagnilay-nilayan natin. Lumapit sila kay Lord. Saan natin ulit mababasa yun? Nandun ulit sa verses 36 to 37 pa rin. Open your Bible. Mark chapter 4. Sabihin mo sa katabi mo, kung meron kang katabi dyan, sabihin mo, pag may problema ka, tumakbo ka kay Jesus. Dumulog ka kay Jesus. Lumapit ka kay Jesus. Pag may unos ka, pag may bagyo ka, wala kang ibang lalapitan, wala kang ibang tatakbuhan, wala kang ibang hihinga ng tulong. Una sa lahat, yan ang magiging dahilan para dumulog tayo sa Panginoong Diyos. Pag meron tayong unos at bagyo, yan ang ginagawa sa buhay natin. Pag may unos, kasi pagka prenteng-prente tayo, wala tayong problema, wala tayong pagsubok, ano nangyayari sa buhay natin? Hindi ba, hindi tayo lumalapit kay Lord? Nakakalimutan natin siya kasi wala naman tayong problema Bakit tayo lalapit kay Lord? Bakit ako magpe-pray kay Lord? Siguro sa isip-isip natin, sa loob-loob natin, bakit ako magdadasal? Wala naman akong problema. Hindi ba? Kaya pinapahintulutan ni Lord na magkaroon tayo ng unos, magkaroon tayo ng bagyo. In what manner? Para matuto tayong lumapit sa Kanya. Para matuto tayong dumulog sa Kanya. Di ba, Ate Julie? Di ba, Ate Yoli? Di ba, Nanay Emmy, Tita Dolores? Di ba, Sister Joby? Di ba, Mami Gloma Nalastas? Amen? Kasi pag may problema, ang tao natututong lumapit sa Diyos. Hallelujah. Pag may unos at bagyo ang tao, ayan, natututong tumawag kay Lord. Di ba, Brother Mervin, no?
Amen? Pero pag walang problema, nakakalimutan. Imbes na mag-praise the Lord, kahit walang problema, erase the Lord. Di ba? Amen? Kaya yan ang itinuturo, yan ang lesson, yan ang aral na nangyari sa mga alagad nung yayain sila ni Jesus. Alam nyo, listen to this. Ang Diyos ang nagyaya. Siya may sabi, let us cross over. Ngayong hapon, makatawid ka nawa. Makatawid ka sa unos na pinagdadaanan mo. Yang sakit mo, makatawid ka dyan. Maranasan mo yung kagalingan, kalakasan, kasiglahan ng iyong katawan. Yang kalungkutan mo, makatawid ka dyan. Dahil nakinig ka ng mabuting balita, makakatawid ka. Yang kalungkutan mo, papalitan ni Lord dyan ng kagalakan. Yang panghihina mo, makatawid ka dyan. Papalitan ni Lord dyan ng kalakasan. Yang pangamba mo, yang pag-aalala mo, makakatawid ka dyan. Papalitan ni Lord dyan. Hallelujah. Ng anumang mabuting bagay sa iyong katawan at buhay, sa iyong espiritu, sa iyong kaluluwa. Mararanasan mo yung kasiglahan. Hallelujah. Yung katatagan. Hallelujah. Yang kalakasang dulot ni Lord, makakatawid ka. Kasi siya ang tumawag sa iyo Siya ang tumawag sa atin. Gayong tayo ay tinawag niya, mapagtatagumpayan natin yan. Yang mga crossover ng ating buhay kasama ang Panginoong Hesukristo. Amen. Purihin natin si Lord. Hallelujah. Tignan nyo yung mga alagad, natutong lumapit. Akala nila nung niyaya sila ni Jesus, akala nila, panther. Akala nila, masaya to. Akala nila, maganda to. Diba anak, Sister Jessa? Napagnilay-nilayan ba natin yun? Siguro akala ng mga alagad, wow, niyaya ko ni Lord. Magbi-beach tayo. Beach party, party, party. Hallelujah. Ayos to, Repa Pips. Sabi ng mga Jeff Rocks. Ako Jeff Rocks ako Isa ako sa mga Jeff Rocks. Dagdag kaalaman kasi yung Jeff Rocks galing sa salitang project. 'Di ba? Laki sa layaw, Jeff Rocks. Kabaligtaran niya ng project. Kasi kami lahat dito, nakatira kami sa Project 2, Project 3, Project 4, Project 6, Project 7, Project 8. Kaya tinawag kami lahat dito ni Mike Hanopol sa kanyang sikat na awitin noon, Jeff Rocks. Kaya kasama to, Jeff Rocks to Hallelujah. Naintindihan nyo? Sabi ng mga Jeff Rocks, wow pare, niyaya tayo. Yan, usapin ng mga Jeff Rocks, niyaya tayo ni Lord pare. Ang sarap niyan. Sama tayo dyan. Diba? Sigurado, masaya yan. Naku po, yun ang kala ng mga Jeff Rocks, ng mga alagad. Hindi nila alam, purihin ng Panginoon. Pagsubok pala ang kanilang haharapin. Nagets nyo mga magulang, mga kapatid? Kala nila puro saya ang paglilingkod. Hindi naman ganon. Gusto lang nila yung convenienteng pagsaserve kay Lord. Ganon ang mga tao Gusto lang pag nagsaserve yung convenience service. Hallelujah. Or convenient service. Gusto lang, puro sarap, puro sarap. Siguro, karan ng mga alagad, masarap to. Hallelujah. Sasakay tayo ng bangka, tatawid tayo sa kabilang ibayo, di ba? Kala lang nila yon. Pero hindi nila alam, pagsubok pala ang kanilang haharapin. Naintindihan nyo, mga magulang, mga kapatid? Ano nangyari? Ditignan natin ulit. Balikan ulit natin yung pagninilay, Natuto silang lumapit kay Jesus. Natuto silang tumakbo kay Lord. Kaya inuulit ko, takbo ka kay Jesus. Lapit ka kay Jesus. Unahin mo siyang lapitan. Unahin mo siyang takbuhan. Siya ang Savior natin, siya ang Redeemer natin, hindi ba? Tama po, siya ang ating tagapagligtas. Pwede ba namang pabayaan niya tayo pag lumapit tayo sa Kanya? Nakuha niyo mga magulang, mga kapatid? Amen? Ano sabi rito? Balikan natin 36 to 37.
At pagkaiwan sa karamihan ay kanilang dinala siya sa daong, ayon sa kanyang kalagayan, at mayroon siyang kasamang ibang mga daong. At nagbangon ng isang malakas na bagyo, sinasalpukan ang daong ng mga alon, na anupat ang daong ay halos natitigib. 38. At siya'y natutulog sa hulian sa ibabaw ng kutson, at siya'y ginising nila. At sinabi sa kanya, Guro! Ayan na yung kanilang paglapit. Yan ang nagagawa ng unos. Yan ang nagagawa ng bagyo. Guro, wala bagang anuman sa inyo na mapahamak tayo? Ayan. Ano ulit yung pangatlong pagninilay? The storm teaches us, to drives us, hallelujah, to Jesus, to draw near to God, to draw near to Jesus. Yan ang aral ng unos. Yan ang aral ng bagyo. Mga magulang, mga kapatid. Kaya nga, itinuturo at ipinapakita ito sa atin. Brothers and sisters in Christ, sa panahon ng unos, sa panahon ng bagyo, kanino ka hihingi ng tulong? Sino ang lalapitan mo para ikaw ay tulungan, para ikaw ay makaranas ng relief sa buhay, mabigyan ka ng tulong sa buhay? Sino ang lalapitan mo? Sino ang rescuer mo? Kaya yun ang ginawa ng mga alagad. Ay alam nila nandun si Jesus Alam nila purihin ng Panginoon. Kasama nila si Lord di tumakbo sila sa kanya, di ba? Or lumapit sila sa kanya. Ayan, ginising nila si Jesus ngayon. Ayan, di ba? Nakuha niyo po ibig sabihin, mga magulang, mga kapatid. Kaya pag may unos at bagyo sa buhay, listen to this. Humingi ka ng tulong sa Diyos. Tumakbo ka kay Jesus. Lumapit ka sa Panginoon. Walang ibang makakatulong sa atin, una sa lahat, kundi si Jesus. Diba, Brother Mervin? Amen? Ano sabi ng Psalms 121? Diba, Sister Jessa, anak? Nagamit mo itong talatang ito, Sister Jessa. Hallelujah. 121 ng Psalms. Noong mga panahong nakakaranas ka rin ng pagsubok sa buhay, binigay ko sa iyo itong talatang ito. Sabi ko sa iyo, anak, basahin mo to. Basahin mo to. Ayan nag-amen si Sister Jessa. Purihin ang Panginoon. Psalms 121. Kanino ka hingi ng tulong? Gaya ng ginawa ng mga alagad. Di kay Lord, sa Diyos, sa Panginoong Hesus, sa salita ng Diyos. Diyan ka kumapit. Diyan ka manahan. Hallelujah. At tinitiyak ko sa inyo, dadaluyan tayong lahat ng tulong ni Lord. Sapagkat siya ang source ng lahat ng tulong na mararanasan natin sa buhay. Di ba? Amen? Ano sabi rito? Purihin ang Panginoon. Brother, parang hataw na hataw ka na naman ngayon. Siyempre po kala ni Satan, mapipigilan niya ako, walang kuryente. Ayaw gumana ng kuryente mo sa rooftop saan ka magbe-venue. Purihin ang Panginoon. Marami namang paraan, di ba? Basta kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Di ba ganun ang tao? Pag gusto mo, wag na tayo magdahilan. Lapit tayo kay Lord. At sigurado, maraming paraan si Lord. Di ba, Brother Elmer? Amen? Kaya nga si Brother Elmer, nilalapit niya kay Lord. Yung mga kaibigan niya, yung mga ka-office mate niya sa Manila Hotel. Hallelujah. Yung mga trainee sa Manila Hotel, nilalapit ni Brother Elmer kay Lord. Purihin ang Panginoon. Sabi ko nga kay Brother Elmer, yayain mo sila sa gawain, yayain mo silang manood ng live stream. Ayan. Yung mga trainee nila sa Manila Hotel, nag-follow na. Marahil manonood sila kasi purihin ang Panginoon. Nasabihan sila ni Brother Elmer
sa tulong at biyaya ng Diyos sa pangalan ni Jesus. O, basahin natin, Awit 121, 1 to 2. O, panghawakan natin to mga magulang, mga kapatid ha. Hallelujah. Inuulit ko ha. At uulitin ko. Kasi sa hermeneutics may repetitious principle sa pag-aaral ng Bible. May prinsipyo ng pag-uulit. May prinsipyo ng pag-uulit. Inuulit-ulit ni Lord. Napakakulit ni Lord. Inuulit-ulit niya sa atin yung mga salita niya. Napakakulit ni Lord na talagang gusto niya ma-inculcate sa mind natin, matanim sa puso natin, sa isip natin yung mga salita niya. Kaya ganyang kakulit ang Panginoon. Very, very persistent siya na ibigay yung mga salitang nararapat at naaangkop para sa ating lahat sa pangalan ni Jesus. Amen? O, basahin natin. Ano sabi rito? Psalms 121, 1 to 2. Ititingin ko ang aking mga mata sa mga bundok. Saan baga manggagaling ang aking saklolo? Gaya ng ginawa ng mga alagad nung ginigising nila si Jesus. Guro, guro, guro. O, saan baga manggagaling ang aking saklolo? Sabi ng verse 2, ang saklolo sa akin nang gagaling. Hallelujah. Ang saklolo sa akin ay nanggagaling sa Panginoon na gumawa ng langit at lupa. My help cometh from the Lord which made heaven and earth. O, purihin natin ating mahal na Panginoon. Kaya tanggapin ninyo yung tulong ni Lord. Tanggapin ninyo yung ayuda. Ayan, tulong, ayuda. Sumain nyo ang ayuda ni Lord. Purihin ang Diyos. Sumain nyo ang relief. Sumain nyo ang gift. Sumain nyo ang tinatawag na solusyon. Solusyong tulong na manggagaling sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Ay, kakapagod mag-preach ha. O, pang-apat, pinakahuli. O, ano tinuturo ng bagyo? Ano tinuturo ng unos? Ano tinuturo ng malalakas na hangin sa dagat na naranasan ng mga alagad? O, eto po. The storm always reveals what? Something new about Jesus. The storm always reveals something new about Jesus. Ang bagyo ay nagturo sa mga alagad ng kakaibang bagay patungkol kay Jesus, patungkol kay Jesus. Ano yung kanilang nakita? Ano yung naipahayag sa kanila na bagong bagay na naranasan nila kay Jesus? O, listen to this. 'Di ba matagal nilang kasama si Jesus? O, tinawag sila ni Jesus. Aba, nung tawagin sila ni Jesus, hindi naman sila karapat-dapat. O, naranasan nila yon. Tapos, nagturo si Jesus ng napakaraming aral, napakaraming mga talinhaga ng aral. Nagturo si Jesus ng mga mabubuti at magagandang salita patungkol sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Nakita nila na si Jesus nagpapagaling. Nakita nila si Jesus lahat ng klase, lahat ng mga sakit na lumalapit kay Jesus ay nasaksihan nila, gumagaling. Yung bulag nakakita, yung pilay nakakalakad, yung ketongin nalilinis, yung matitindi na inalihan ng masasamang espiritu nakakalaya. Hallelujah. Lumalaya sa masamang espiritu. Naranasan at nakita nila na si Jesus nagpapatawad ng mga kasalanan at kung ano-ano pa. Aba, pagdating dito, meron silang ibang nakita kay Jesus. Ayan, basahin natin. Ano ulit yung pang-apat, pinakahuli? The storm reveals something new about Jesus. Ano yun? Mga magulang, eto.
ang nasaksiyan ng mga alagad sa verse 40 to 41. Verse 40 to 41 ng Mark chapter 4, ang sabi po ay ganito. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo nangatakot? Wala pa baga kayong pananampalataya? Verse 41, at sila'y nangatakot na lubha. And they feared exceedingly, and said to one another, what manner of man is this, that even the wind and the sea obeyed him? At sila'y nangatakot na lubha, at sila'y nangagsabihan, sino nga ito, na pati ng hangin at ng dagat ay tumatalima sa kanya? Yun, yung bagong naituro, yun yung bagong aral na kanilang nasaksihan, na kanilang naranasan, na kanilang nakita tungkol kay Jesus. Ano uli yun? Yung pinatitigil, hallelujah, yung malalakas na hangin, yung mga malalakas na unos, malalakas na bagyo, tumatalima kay Jesus. Yun yung bago nilang naranasan. Kaya sila, sabi dyan, and they feared exceedingly. Hallelujah. Kung mga Jeprox na naman yan, o yung mga Jeprox, hallelujah. Wow, pare. Wow, pare. Iba to, pare. Grabe to, ang tindi nito, pare. Sabi ng mga Jeprox na katulad ko. Inuulit ko Jeprox project. Project 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mga Jeprox. Wow, pare. Iba to. Dehins ko nakita to sa iba, pare. Pero kay Jesus, ang tindi, grabe. Nakuha nyo mga magulang ko at mga kapatid? Amen? Yan yung nakita nila. Ikaw ba? Brothers and sisters in Christ, mga magulang, may bago na naman kayong mararanasan. Something new. Sister Jessa, di ba anak? Araw-araw, di ba? Sabi ng Bible sa Lamentations, chapter 3, 22 to 23, di ba yung salita ng Diyos, laging bago, laging sariwa, yung pag-ibig ni Lord, laging bago, laging sariwa. Di ba anak, Sister Jessa, naranasan mo yan, di ba? Amen, sa mga patotoo mo, sa pinagdaanan mo, sa unos at bagyo mo sa buhay. Di ba? Bago to, pare. Jeprox na naman. Ganun talaga ako, Brother Mervin Jeprox ako Jeprox talaga si brother Jeprox si pastor. Hindi mawawala yung pagiging Jeprox na. Hallelujah. Nandyan lang yan. Purihin ang Panginoon. Jeprox talaga Jeprox na Jeprox. Praise the Lord. Bago to, pare. Ang tindi ng Panginoon. Nagawa niya yun. Sabi ng mga alagad, amazing. Sabi ng mga alagad, wonderful. Sabi ng mga alagad, praise the Lord. Hallelujah. Sabi ng mga alagad, brother iba yung preaching mo ngayon Iba ba yung preaching natin ngayon, anak, Sister Jessa? Amen. Brother Bernie, amen. Purihin ang Panginoon. Tita Dolores, hallelujah. Nanay Amy, lahat po kayo na nanonood sa akin ngayon. Iba talaga si Jesus. Laging bago, laging sariwa. Hindi siya naluluma. Hindi naluluma yung salita ng Diyos. Hay na hay ka, brother Para akong ang tindi nito, anointing na ito, ang tindi talaga na ito. Tama, Sister Jessa. Hay na hay yung presence ni Lord. Purihin natin ang Panginoon. Grabe. Shaddai ito, Shaddai. Shaddai, purihin ang Lord. Shalom, purihin ang Lord. Hindi Shabu. Hallelujah. Di ba? Amen. Napakabuti. Ang galing mo, Lord. Ang husay mo, Lord. Ang tindi mo, Lord. Di ba? Mga magulang, mga kapatid. Di ba, Sister Joey? Di ba, Tita R? Ang galing ni Lord. Magaling na yung apo mo. Di ba, Tita R? Amen. Si Sister Eunice, magaling na. Hallelujah. Wow, high na high talaga si brother ngayon. Jeprox na Jeprox ka, brother di ba, Ate G? Ayaw ko na nga tumigil
Gusto ko nga mag-preach hanggang alas 8 na ng gabi. Praise the Lord! Amen! Talaga, grabe yung joy. Joy in the presence of the Lord. Iba talaga to. Iba talaga tong preaching na to. Buinisit ako ni Satan eh. Buinisit ako ni Satan, kaya bubusitin ko rin siya. Hallelujah! Amen! Ginulo niya ako. Inalisan niya ako ng kuryente sa rooftop ko. Tapos yung live stream natin ngayon, hindi mo maintindihan kung may liwanag ba o madilim ba. Hindi natin maintindihan. Pero gayon pa man, purihin ng Panginoon. Grabe ang tindi ng turo at pangangaral patungkol sa unos at bagyo. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya wala kang gagawin ngayon, party-party tayo ngayon kay Jesus, di ba? Hindi ka magse-self-pity. Huwag ka mag-self-pity, kundi mag-party-party tayo ngayon kay Lord. Ayon sa kanyang presence, ayon sa Word of God na inyong naririnig at nararanasan ngayong umaga, ngayong hapon, ngayong gabi. Magpuri tayo sa Diyos. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus. Amen! Woo! Tindi. Naiinis pa ako, nasira pa yung videoke ko. Nasira yung videoke ko eh. Nasira yung karaoke ko, yung papala. Naiinis ako kay Satan eh. Ng Panginoon. Hindi ako, mga anak, mga magulang, hindi ako makakanta. Hindi ako makapag-concert. Dito ko na lang ibibigay konsyerto para kay Lord mula sa kanyang mga salita. Sa pangalan ni Jesus, purihin natin si Lord. Hallelujah. Amen and amen. Di ba sabi ng Bible? I will declare your name to my brothers in the congregation. I will praise you. Psalms chapter 22, verse 22. Kaya ngayon, tanggapin nyo yung mga bagong bagay, yung mga kakaibang bagay na galing sa Diyos, na galing sa Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus. Purihin natin si Lord. Hallelujah! Magaling ka na, pinagaling ka na ni Lord, biniyayaan ka na ni Lord, masigla ka na, masaya ka na. Hallelujah! Amen! Bumangon ka na dyan, magpuri ka na sa Diyos, tumindig ka, tumayo ka, buhatin mo yung higaan mo. Mga Jeprox, hallelujah! Magpuri ka sa Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Amen! Minsan pa, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang pagluwalhati. Walang maidadahilan na kahit ano pang unos, kahit ano pang bagyo, ang ating pagdaanan, lagi na merong bago, may kakaibang bagay na ituturo, ibibigay at ipagkakaloob ang Diyos sa atin sa pangalan ni Jesus. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Purihin natin ang Panginoon. Nawa po na pagpala kayo ng mga salitang inyong narinig sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. At ngayon po, tayo'y mananalangin Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Father. Thank you Holy Spirit. Amen. So let us pray. My brothers and sisters in Christ, kung meron ka mang storm, kung meron ka mang unos, kung meron ka mang bagyo, ulit-ulitin mong panoorin itong kakaibang preaching o aral na itinuro sa atin ni Lord ngayong umaga, ngayong hapon, ngayong gabi. I tell you, makakatulong ito ng malaki sa inyong lahat, sa ating lahat, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Brother Antonio de la Paz, i-acknowledge ko lang to, si Brother Antonio de la Paz. Kaibigan natin to, kabatchmates natin to. Salamat Brother Tunying, Brother Tunying. Thank you sa panonood mo. Purihin ng Panginoon. Bagamat alam ko, lagi kang busy brother Hallelujah. Praise God. So tayo po'y manalangin. Purihin ng Panginoon. Father, in the name of Jesus, hallelujah, muli ko pong ipinagkakatiwala
Muli ko pong ipinagtatagubilin, inilalapit sa iyo, Lord. Lumalapit kami gaya ng aming pinag-aralan sa iyo, aming Panginoong Kristo. Pinapupurihan ka namin. Dinadakila namin ang iyong pangalan na ikaw po ang Diyos na tumawag sa amin. Gayong tinawag mo kami, Lord. Alam po namin na ikaw lamang ang makakatulong sa mga unos at bagyo na pinagdadaanan ng mga magulang ko at mga kapatid na nanonood sa akin ngayon. Ito man ay unos sa pinansyal, unos sa spiritual, emotional, psychological, material, o anumang klase ng unos at bagyo sa hanap buhay nila, sa trabaho, negosyo, relationship, sa family. Lord, ano man ito, gaya ng aming pinag-aralan, sa iyo kami lalapit, sa iyo kami dudulog, sapagkat ikaw lamang po ang makalulutas, ikaw lamang ang makapagbibigay ng solusyon, una sa lahat, sa aming mga buhay, sa pangalan ni Jesus. Kaya ipinagkakatiwala ko po ang mga nanonood sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat po ng mga bansa na naabot po ng programang ito, lahat ng mga churches, community, ministry na nanonood po sa akin, lahat ng mga nag-like, nag-share, nag-comment, Lord, lahat po sila na sumubaybay at sumusubaybay sa live stream, sa programang ito. Marami pong salamat, Lord, na tinulungan mo na po silang lahat. Binigyan mo na po sila ng tulong, ng aid o relief sa kanilang mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, salamat po sa solusyon sa kanilang mga problema, sa kanilang mga bagyo na pinahupa mo na ito. In Jesus' mighty and powerful name, inalis mo na po ang anumang mga negativity na siyang pangunahin naming kalaban. Inalis mo na po yung fear, yung worry, hallelujah. Inalis mo na yung anumang pagkatakot, pagkabalisa, pangamba. Lord, pati na po anumang dulot ng sakit o karamdaman na kanilang nararanasan, ito po'y inalis mo na, pinagaling mo na po sila sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus na taga Nazaret. Kaya maraming pong salamat, Lord, na hindi mo po sila iniwan, hindi mo kami iniwan, at hindi mo po kami pinabayaan. Salamat po sa presence mo, sa iyong personal presence, sa iyong prevailing presence, sa iyong perpetual presence na nararanasan po ng lahat ng mga nanonood, nagla-like, nag-share, nagko-comment, na nariyan po sa NCR, again, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa lahat po ng mga bansa, community, churches, at ministry sa pangalan ni Jesus. At akin din pong isinasamo sa panalangin, Lord, pinagkakatiwala sa panalangin ng buhay po ni Nanay Emmy, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga apo, ang pamilya niya sa US, sa Canada, sa Payatas, sa Bulacan. Lord, lahat po sila, I pray na patuloy po ang kaayusan, ang kapayapaan, ang kalakasan, katatagan, kasiglahan, kagalingan, kaligtasan at katagumpayan ng kanilang mga buhay sa pangalan ni Jesus. Gayon din po, Lord, ganon din po, Panginoon Diyos, sa buhay ni Ate G, sa kanyang mister at sa kanyang family, sa buhay po ni Ate P, sa kanyang mister at sa kanyang family, sa buhay po ni Ate Mila, sa kanyang mister at sa kanyang family, sa buhay po ni Ate Adele, sa kanyang mister at sa kanyang family, sa brother, sa ate po ni Sister Tess, sa mga anak niya, Lord God, sa apo niya, at sa buong pamilya po ni Sister Tess Oquendo, kay Major Lim, sa kanyang may bahay at sa kanyang family, sa hipag po ni Sister G, hallelujah, sa kapatid po ni Sister G na taga Bulacan, kay Daddy Louie sa kanyang may bahay at sa kanyang pamilya, kay Brother Bernie sa kanyang may bahay at sa kanyang family, sa buhay po ni Tita R sa kanyang mister at sa kanyang family, kay Sister Lisa and family, kay Sister Teresa and family, kay Sister Vivian Bisco sa kanyang mister at sa kanyang anak at sa kanyang buong pamilya, kay Sister Maria Barecuatro and family, kay Mami Glo Manalastas sa kanyang ateng, sa kanyang dikong, kay Brother Mervin sa mga anak at mga apo ni Mami Glo Manalastas, kay Sister Evelyn sa kanyang mister at sa kanyang pamilya,
kay Sister Edlin, dyan po sa Japan, at sa kanyang mister, at sa kanyang dalawang anak, sa aking inaanak, na si Sister Saysay, hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Kay Ate Tess at kay Major Simon Sancho, dyan po sa US, hallelujah, at yung buong pamilya po nila sa US, sa Lagro, at yung kanilang mga kasama sa bahay, Lord, mga anak niya, mga apo niya, sa pangalan ni Jesus. Kay Engineer Boy Maralas, kay Architect Lai Maralas, kay Sister Lumen Maralas at sa buong Maralas family, kay Sister Rhea, dyan po sa US, sa kanyang mister at sa kanyang mga anak at sa kanyang pamilya sa Lagro, kay Sister Adele Tordesillas, dyan po sa Australia at sa kanyang family sa West Avenue, kay Sister Merlin Canto, dyan po sa Belgium, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo, yung mga anak niyang sumasakay ng barko, yung anak niyang nurse, dyan po sa London, kaya Brother Primitivo, sa kanyang may bahay, sa kanyang mga anak at sa kanyang mga apo at yung anak at apo niya na nasa ibang bansa, Lord, salamat po sa patuloy na nakalakasan, pag-iingat mo, gabay mo, patnubay mo at protection mo sa kanilang lahat at sa mga pamilya niyang ito, hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Kay Ate Doris, kay Kuya George, sa mga anak po nila, sa mga apo po nila, hallelujah, dyan po sa US, sa Mexico, sa London, sa Iloilo, sa Payatas. Salamat po, Lord, sa iyong pagkilos at paggawa sa buhay ng mga magulang ko at mga kapatid na ito sa pangalan ni Jesus. Kay Sister Ann Cosme Clemente, sa kanyang ina, asawa, mga kapatid, sa kanyang mga anak, salamat po sa kalakasan, katatagan po nilang lahat, katagumpayan ng kanilang buhay sa pangalan ni Jesus. Kay Brother Robert, Sister Sheila Kabagnot, Lord, salamat po, hallelujah, sa buong family po nila, sa business nila, sa trabaho nila, pagyamanin po ito, Lord, palakihin upang maging blessing po sila sa kanilang community, sa kanilang family, at sa ministry na kanilang kinabibilangan, hallelujah. Kay Mami Yo and family, kay Lance Jeyus Umali, healing, at sa kanyang pamilya, kaya Sister Rose, kay Brother Jong, Lord, itong mga kapatid kong ito, kalakasan, patuloy na kagalingan, kasiglahan ng kanilang mga katawan at buhay, sa aming mahal na ina, sa lahat po ng mga kapatid ko, mga bayo ko, sa lahat po ng mga pamangking ko sa pangalan ni Jesus. Ang buong Payatas chapter, ang mga elders po namin dyan, ang mga youth po namin dyan, salamat po, Lord, sila may tinutugon mo, at sila may binibiyayaan mo sa lahat ng larangan ng kanilang buhay sa pangalan ni Jesus. Sa mga taga Iloilo chapter, dyan po sa Kalayaan, dyan po sa Holy Spirit, dyan po sa Batasan, hallelujah. O salamat po, O Diyos, sa iyo ring pagkilos at paggawa sa kanilang mga buhay. Dyan po sa mga taga Tondo chapter, sa mga taga Leganes Iloilo chapter, sa mga taga Lagro community, sa mga taga Maypaho, sa mga taga Jesus is Wonderful Ministry o kabuuan ng Jesus is Wonderful Ministry, sa kabuuan ng New Life Community, dyan po sa Maypaho, kay Ate Biring and family, dyan din po sa Maypaho, hallelujah. Sa lahat po ng mga kaklase ko, sa lahat po ng mga kabatchmates ko, Lord, na nanonood sa akin, hallelujah, salamat po sa kanilang lahat, na i-bless mo rin po silang lahat, Lord. Salvation be upon them, sa kanilang pamilya, sa pangalan ni Jesus. Sa lahat po ng mga kumpare ko, sa lahat po ng mga kumari ko, sa lahat po ng mga nagla-like, nagsishare, nagko-comment sa programang ito, hallelujah. Lord, sa lahat po ng mga nag-undergo ng discipleship sa pangunguna po ni Sister Jessa at ng mga kabataang ito, Diyos, sa buhay din po ni Brother Elmer Paboriques, Sister Nene Pascual, na siyang katuwang katulong sa social media ministry, hallelujah. At sa lahat po ng pamilyang Pilipino na nanonood po sa akin ngayon, here and abroad, Lord, abutin mo rin po silang lahat ng iyong mapagpala at mapaghimalang kamay sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Maging sa kabataang ito na walang iba kundi si Sister Eunice, Lord, salamat po sa kagalingan niya. Kay Sister Liza and family, kay Sister Teresa and family, salamat po sa pagtugon mo at pagsagot mo rin po sa buhay ng kanilang pamilya sa pangalan ni Jesus. Maging sa aming mahal na Pangulo, pangalawang Pangulo, lahat po ng mga gabinete, lahat po ng mga
namumuno sa lokal at national. Lord, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, mawala po ang anumang hidwaan sa aming pamahalaan. Bagkus Lord, magtulungan po silang lahat upang yaong yamang angkop at nararapat nilang gawin para sa aming bayan, para sa aming bansa, para sa bawat pamilyang Pilipino here and abroad, ang siyang maganap, may sakatuparan sa pangalan ni Jesus. Lord, ang mga hidwaan at alitan sa bawat bansa, diyan po sa gitnang silangan at sa lahat po ng mga bansa, Lord, ikaw ang mamamagitan, ikaw ang tatayo, O Diyos, sa bawat bansang ito, hallelujah, upang maranasan po ang pagkakasundo-sundo, maranasan ang kapayapaan sa bawat bansa sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus na taga Nazaret. At Lord, maraming salamat sa gabing ito, sa iyong pagkilos, sa iyong paggawa. Salamat po sa presence mo. Salamat po sa high na mensahe mo ngayong araw na ito, ngayong umagang ito, ngayong hapong ito, ngayong gabing ito, O Diyos. Hallelujah. I know na tinugon mo na po sila, pinagpala, iniligtas. All of them, all of us are redeemed, saved, more than conquerors, triumphant, victorious, gifted, accepted, blessed, and most especially all of us are valued and loved by you, O God, in the mighty and powerful name of Jesus. Kaya aming Ama, salamat po, idinideklara namin ang tugon, sagot at katagumpayan ng aming gawain. Ganon din po ang katagumpayan ng aming mga dasal at panalangin. Mula sa iyong salita na ang sabi mo, anything you ask in my name, I will do it. John chapter 14, verse 14. So thank you, Father, for being so nice, so good, and so true to your promises. Again, we all ask this in Jesus' mighty and powerful name. We pray with the fellowship of the Holy Spirit, one God, forever and ever, and everybody shout, Amen and Amen. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Meron po tayong YouTube channel, mga magulang, mga kapatid, The Wonderful Acts of God, Jesus is Wonderful Ministry. I-hit nyo lang po yung notification bell para nano-notify po tayo pag meron tayong bagong upload. At mag-follow po kayo sa ating pong FB page, The Wonderful Acts of God, Jesus is Wonderful Ministry. At kung gusto po ninyong imbitahan ang lingkod na ito, kami po mga lingkod sa Jesus is Wonderful at sa New Life, mag-message lang po kayo sa amin, sa akin. At kami po'y nais din naming makarating sa inyong mga lugar, sa inyong mga venues, sa inyong ministry, sa community po ninyo, sa church po ninyo, upang kami po'y makapagbahagi din ng salita po ng Diyos sa pangalan ni Jesus. At malapit na po ang anniversary ng Jesus is Wonderful. Sa August 10 po, meron pong seminar, banggitin ko na po. Magkakaroon po ng seminar, hallelujah, Grace Seminar sa August 10, sa anniversary ng Jesus Wonderful, nagaganapin po dyan sa Christ the King sa E. Rodriguez. Hallelujah. Mula po 1:00 ng hapon hanggang 8:00 po ng gabi. Welcome po kayong lahat na dumalo sa anibersaryong ito, sa gawaing ito. Hallelujah. Mami Glo Manalastas and family, dalo po kayo. Kayo pong lahat sa anniversary. Amen and amen. Purihin po natin ating mahal na Panginoon. At meron po tayong sabayang pananalangin. Mga magulang, mga kapatid, tuwing 10:00 po ng umaga, 3:00 po ng hapon, 9:30 po ng gabi, kami po mga taga Jesus is Wonderful, mga taga New Life, katuwang ko po, ang mga kapwa ko, elders at leaders po ng ministeryo at community ito, sa buhay po ni Sister Lumen, Sister G, at ang lahat po ng kapatiran. Hallelujah. Sabay-sabay po kami nagpe-pray. Kung gusto po ninyong sumabay, welcome po kayong lahat sa naturang oras na ito sa pangalan ni Jesus. Purihin po natin ating mahal na Panginoon. Hanggang sa muli, 5:00 po ng hapon, araw po ng linggo sa programa. Makita-kita po tayo Again sa programa ng The Wonderful Acts of God,
ng Jesus is Wonderful Ministry at ng New Life Community. Kaya mga magulang, mga kapatid, tanggapin po ninyo ang kagandahang loob ng Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Ama at ang pakikiisa ng Banal na Espiritu Santo magpasawalang hanggan, at ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. God bless, Godspeed, God heals, God saves, God provides, God with us. Salamat po and bye-bye.